Scorpio, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbabasa. Ikokonekta natin ang iyong enerhiya para sa mga susunod na araw at oras. Kunin lang ang tumutugma sa iyo at alamin din. Tingnan natin kung anong mga enerhiya ang nagpapakita para sa iyo sa bagong enerhiyang mayroon tayo. Dahil ngayon ay nagsisimula ang isang bagong astrological na taon, araw din ito ng equinox. At ito ay sa paanuman tumutulong din sa lahat ng mga sign upang makagawa ng isang mahalagang pag-reset ng enerhiya. Bueno, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga anghel. Kunin ang tumutugma sa iyo at kung hindi, ay bitiwan mo lang at para sa mga personal na pagbabasa, palagi mong makikita ang website dito sa video para makapagsulat ka ng direkta sa akin o mayroon ka ring nakapin na komento sa iyong sign para makapasok ka rin ng direkta sa pahina. Bueno, Page of Coins, mga balitang may kinalaman sa pera, sa trabaho, sa isang bagay na inaasahan mo, dahil maaring kailanganin mong ayusin muli ang ilan sa mga bahagi ng iyong buhay, maging sa iyo na Scorpio, na maaring nahirapan dahil sa pagkawala ng trabaho, pagkawala ng kita, o pagbaba ng kita. May isang bagay na nagbago roon patungkol sa iyong seguridad, at ito ay lumitaw upang magbigay sa iyo ng benepisyo. Dahil ang kasalukuyan mong dinaranas at pinagdadaanan na krisis ay malalagpasan ang lubusan sa pamamagitan ng isang radikal na pagbabago sa buhay na magpapalaya sa iyo. Magiging mas maayos ka pa kaysa sa inaakala mong mayroong kanon na nagbigay sa iyo ng tiyak na seguridad. Ngunit sa paanuman ay nakaramdam ka na ng pagkaboring, pagkalimitado, pagkapagod, o kaya naman ay alam mo na talagang matatapos na ang bagay na iyon. Kaya naroon ang tiyak na kawalan ng katiyakan mula sa inyong panig kung paano natin ipagpapatuloy ang usaping ito, paano tayo muling tatayo sa harap ng buhay, paano natin haharapin ang buong sitwasyong ito. At doon sinasabi sa iyo na may mga tunay na bago, makapangyarihan at nasasalat na mga balita na nagdadala ng mga solusyon na angkop sa iyong mga paghihirap. Kaya maaring ito ay isang alok sa trabaho, maaring isang napakagandang balita na nagdadala ng pera, maaring inaabihan ka tungkol sa isang trabahong kasalukuyang ginagawa mula sa isang bagay na pinag-applyan at pinaghandaan, ngunit maaari rin itong may kinalaman sa isang bagay na natanggap mo ng espesipiko para sa pagpasa ng isang nakaraang trabaho. Kaya nakikita kong binubuo mo muli ang sarili mo sa aspetong pinansyal ng kahanga-hanga. Nasa iyo rito ang reyna ng mga barya. Kaayon ito ng mga hiling mo. Dahil narito rin ang barahang siyam ng mga kopa. Mga hangaring dumarating din dahil sa mga usaping nagiging dahilan upang marahan mong mahawakan ng ilang mga yaman na maaring material o personal upang mapangalagaan ang iyong sarili. Upang magsimulang tumayo muli patungo sa buhay sa ibang paraan, mas ligtas, mas panatag, muling pinagtitibay ang iyong mga pangangailangan ng pamilya, at ang pagnanais na alagaan ang iyong sarili. Pati na rin ang mga nakapaligid sa iyo. Ang reyna ng mga barya ay ganyan. Marami sa inyo ang maaaring gumagawa o nagsasarapangan ng mahuhusay na kasunduan, transaksyon, negosyo, mga bagay na may kinalaman sa komersyo at sa mga benta. Napakaganda para sa inyo ang bahaging iyon. Bukod pa rito, mayroon ka ring mga solusyon sa iyong kamay, hindi ba? Sa mismong sandali, mga solusyon na wala ka noon dahil ang nakikita ko rito ay isang pagsisimula na puno ng inisyatiba at mga bagong bagay na dumarating din kasama ng mga bagong yaman na iyong isinasama sa iyong buhay at nagbibigay ng kahulugan sa mga solusyong kailangan mo. Maaaring anyayahan kang sumali sa ilang proyekto o trabaho, utusang gumawa ng napaka-interesanteng bagay dahil sinasabi ng pahina ng mga barya ang mga pwede mong pamumuhunan. Makapaghanda ka na rin, Escorpio, mag-ipon ng konting pera para sa bandang huli at magastos mo yon sa sarili mo ng marangal. Maaari rin na makabuka ng isang pananaw na napakatumpak patungkol sa hinaharap kung paano mo ilalagak ang iyong mga yaman. Naniniwala ako na gumagawa ka ng mga hakbang na tama patungkol sa kung ano ang gagawin mo sa pera, sa kita, sa trabaho, o sa kung ano ang lumilitaw sa pamamagitan ng enerhiyang ito na nagpapakita ng mga pagbabagong pinansyal ng espesipiko. Maaaring ang isa sa iyong mga hangarin ay nakaayon din sa isang bagay na nagkokonekta sa iyo ng malalim sa isang tao, hindi ba? Sa antas ng emosyonal na kaligayahan, mayroon ding bukas na landas para sa iyo dahil kung tayo ay nagkokonekta sa isang tao na nagnanais ng katatagan, na nagnanais ng seguridad,
na tumitingin sa isang hinaharap na may pag-unlad kasama mo, na dumaan na marahil dahil maaring naroon ang taong iyong kasama mo, dumaan sa ilang mga paghihirap. Ang relasyon ay maaari ring maging matatag sa isang paraang tunay na kumbinyente para sa inyong dalawa. Maaari ring makatanggap ang Scorpio ng balita tungkol sa isang anak. Ang kanilang unang trabaho, ang pagpasa sa isang pagsusulit, ang pagpasa para makapag-aral sa isang lugar, ang pagtatrabaho sa isang lugar na interesado ang anak na lalaki o babae ng Scorpio o ang apo sa tuhod o apo. Dahil minsan ang Page of Coins ay nagsasabi rin sa atin tungkol doon, hindi ba? Isang balita na nagpapasaya sa atin na dumarating mula sa isang taong umuunlad sa pamilya, sa kapaligiran, mula sa isang napakaangkop na lugar din para sa taong tumatanggap ng paanyaya o nagbibigay sa iyong balita. Dahil maaari rin nilang inaanyayahan ng anak na iyon, ang apo, ang anak na babae ng Scorpio, pamangkin o anak ng isang kaibigang babae, sa isang napaka-interesanteng trabaho, sa isang proyekto o isang bagay na pag-aaral. At iyon din ay nagpapasaya sa iyo dahil sa paano man, ang lahat ng iyon ay nakikita rin bilang isang malinaw na enerhiya ng malawak na pag-unlad para sa iyo. Narito ang mga balitang magpapakilos sa iyo, magpapagana, at mag-aalis ng harang. Isipin mo na ang transisyon ng sandali kung kailan lumabas sa iyo ang The Tower ay nagdadala sa iyo ng direkta sa isang transisyon ng mabilis na paglipad. Dahil ang Eight of Wands ay ang barahang nagsasabi sa atin tungkol sa isang mabilis na kilos patungkol sa mga balitang nagdadala sa iyo sa aksyon. At higit sa lahat, ang lahat ay pinagsasama-sama upang sa iyong buhay ay magsimulang mapansin ang mga pagbabagong nagdadala sa iyo ng direkta sa pag-unlad at pagsulong. Kaya gamitin ang silakbo ng lahat ng enerhiyang ito na nagbabago. Nararamdaman ko na nakatanggap ka ng hindi bababa sa 3 balita na medyo malakas sa kahulugan na pinapakilos ka nito. Dinadalhan ka nito ng mga solusyon. Pinapalapit ka nito sa mga taong makakapagbigay ng mga benepisyo para sa iyo. Nakikipag-ugnayan ka sa mga taong may mataas na halaga. Ikaw ay may mataas na halaga rin para sa ibang tao. Maaring ang Eight of Wands ay nagsasabi rin sa atin tungkol sa bilis ng mga pangyayaring sumasabog para sa iyo patungkol sa iyong pangangailangan, hindi ba? Dahil marahil ay inaasahan mo na ito mula pa noong nakaraan at hindi ito nangyayari. At ngayon ay nakikita mo na ginugulat ka ng buhay ng maraming sitwasyon na pumupunta ng direkta sa lugar na kailangan mo ngayon upang ikaw ay makakilos at magkaroon din sa kilos na iyon ng inaasahang resulta. At dumarating ito kasama ng isang sitwasyong nagpapabago ng realidad na nagpapahintulot sa iyo na baguhin din ang ilang bahagi ng iyong buhay, na makaalis ka sa isang siklo ng kakulangan at magbukas ng napakaraming kasaganaan, at magkaroon din ng kalinawan patungkol sa maraming bagay dahil mayroon kang Four of Swords. Ang Four of Swords ay isang barahang nagsasabi sa atin na kung kinakailangang maglaan ng kaunting oras upang pag-isipan ang lahat kung paano ito mangyayari sa hinaharap, kasama ang lahat ng kailangang ipuhunan o ayusin o panagutan sa antas na personal, sa antas din ng trabaho o sa antas ng pera, maaari kang bumaba ng kaunti, pakalmahin ng kaunti ang enerhiya, bawiin ito, at maglaan din ng kinakailangang oras upang, sa paano man, ay makapagpahinga rin mula sa pagkapagod na maaring nararamdaman mo rin dahil sa labis na pagkilos. Dahil minsan nakikita mo ang iyong sarili na pabalik-balik. Huwag mong sagarin ang iyong sarili dahil minsan ang stress ay maaring, sa paanuman, ay labanan tayo. Kaya bueno, kailangan natin ng oras na yun ng pahinga, ng pagninilay-nilay, at ayusin ang mabuti ang mga bagay upang hindi tayo magkamali sa bilis ng pagdating ng mga pangyayari. Narito ang isang muling pagkikita, mayroon kang muling pagkikita na may napakagandang emosyon. Maaring ito ay isang tao, ngunit dito ay sinasabi nito sa akin na dapat mong muling kumonekta sa sandaling ito. Ang sandaling ito ngayon, ito ang sandali ng paglipad, Scorpio. Ang muling pagkonekta sa kasalukuyan ay nagpapahintulot sa iyo na bumalik sa panahong ito ngayon. Maaring ikaw ay, nag-aalaala sa mga sandali ng iyong buhay na sa paanuman ay nagpapahiwatig ng kaunting pangungulila. Maaari rin itong maging isang tao. May balita ng isang anak na makaalis din sa iyo sa pananabik na yan. Pero ang 6 ng mga kopa ay card din ng malaking kasaganaang emosyonal at ng potensyal mong magbahagi mula sa kinalalagyan mo ngayon. Mula sa isang panloob
na lugar ay nakakahanap ka rin ng emosyonal na kapanatagan dahil syempre, ang lahat ay sumasama upang mangyari ito, ngunit nakikipag-ugnayan ka rin sa isang emosyong medyo maayos at balanse sa ibang tao dahil naroon ang isang tao na nagnanais din sa paanuman na maging bahagi ng iyong buhay. Suportahan ka, alagaan ka, at tingnan kung paano makapagpapatuloy. Napakalakas ng presensya ng reyna ng mga baston, ng mga barya, patawad, para magplano at lumikha ng isang bagay ng lubos na matatag at siyempre, tumingin patungo sa hinaharap ng may parehong katatagan. Pagkuha ng ilang mga gawain o pagkuha ng ilang mga yaman din upang ulitin ang mga ito sa hinaharap dahil may isang bagay na gumagana sa sandaling ito. Kaya makikita mo na maaari kang bumuo ng tunay na matatag na relasyon sa taong iyon. Kaya dapat hayaan ang sarili na suportahan din. Dapat hayaan ang sarili na mahalin sa kasalukuyang sandaling ito. Dahil ikaw ay maaaring nakikipag-ugnayan sa isang tao sa sandaling ito. Ngunit marahil ang iyong iniisip, ang iyong munting puso ay nasa nakaraan. At doon sinasabi sa iyo na kailangang tumigil at tumingin at mag-focus sa kung ano ang kasalukuyang sandaling ito, na narito ang kita, na narito ang kaunlaran, na narito ang katatagan, at higit sa lahat narito ang bilis ng pagdating ng mga bagay. Isinasakatuparan mo ang isa sa iyong pinakamalalaking hangarin. Pinuwersa mo ang iyong sarili patungo sa kung ano ang pagtanggap din ng isang alon ng swerte na magandang kapalaran. Nakakatagpo mo na ang swerte, Scorpio. Tingnan natin kung ano ang sinasabi nila. Bueno, napaka-interesante. Ang gabay ay nagsasabi rin sa atin tungkol doon, tungkol sa dito at ngayon. Huwag mag-iwan ng kahit ano para sa mamaya dahil pagkatapos ay wala nang pagkatapos. Itigil ang paghihintay sa perpektong sandali na marahil ay hindi kailanman darating. Gawin ito ngayon, sabihin ito ngayon. Ang buhay ay ngayon, ang oras ay lumilipas kapag hindi natin inaasahan at ang pagkakataon ay ngayon din. Ngayon na, itinakda na ngayon ang sandali ng kasaganaan, ng kayamanan at ng katatagan para sa Scorpio. Sa kasalukuyang sandaling ito na pinakikinggan mo kay nagbabago ang iyong buhay. Kaya hinihiling ko sa iyo na magtiwala at magtakda dahil ito ay dumarating para sa iyo.